pretty talaga. I love your stories. It really gives me question above my head. It's really interesting as you are. Can you give me an autograph too? Yeah, sure. Thank you so much. I can't believe you're going to be my schoolmate. Yeah. Guys, I have to go. See you around. See ya! Oh my God, it's so pretty! Hi, I am Celine Eleazar, and yes, I am a famous writer and an actress. At first, I only love writing lang, but because of my stories, other people discover my acting skills rin. Nung una, trinay lang ng mga director kunin ako because of my nice feature. But later on, na-realize nilang may talent din pala ako when it comes to acting. So my actress era has begun. Nung first time ko, I get nervous, but as the days and months goes by, nasanay din ako and finally enjoy every shoots. And these achievements, this is all dedicated to my daddy and my papa. Yes, I have two fathers and I love them both. Because they're the person who never left me when I was alone and suffering. They always make me feel loved. Unlike mom and ate, they left me without any words. Ellie? Ano? Okay na ba si Celine? Eto, kumalma na. Buti naman. Gab, kailan ba tayo aawon sa buhay? Awang-awa na ako kay Celine. Hindi man lang natin siya madala sa ospital. Hindi man lang natin siya mapagamot. Kunting tiis pa, mahal. Mapapacheck up din natin si Celine. Check up? Nasakit sa puso yung anak mo, Gab. Kailangan na ng agarang gamutan. Hindi check up lang. Yan ang magagawa ko, Ellie. Sinusubukan ko naman. Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko. Gab, samang-sawa na ako. Palagi na lang sinusubukan. Pero wala namang nangyayari. Humihingi ako ng tulong kay kuya pero ayaw mo. Kasi kung isipin ng pamilya mo na hindi kita kayang panindigan at buhayin. Hindi naman talaga eh. Hindi totoo yan. Sadyang kulang lang pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko kaya. Hindi ko na kayang mamatay na lang kakaintay ng pagbangon mo. That afternoon, hindi na bumalik si mama hanggang mag-umaga na. Akala ni papa humingi ng tulong si mama kay Tita Lia. Alis na si Pero Papa. hindi lang kaunting tulong. Trabaho ko tapos mamaya bibigyan ko kayo ng pasalubong. Talaga? Yay! Pero huwag kayong magpapasaway babantayan mo yung mga kapatid mo. Tapos huwag kayong sasama kung kani-kanino. Hintayin niyo yung mama niyo. Tapos pagdating ko, bibili si Papa ng pandikoko. Ayos ba yun? Opo. Alis na ako. Bye-bye po! Bye-bye po! Bye-bye! Ate, bakit wala pa rin si Papa? Okay lang yan, pauwi na si Papa. Ate, nagugutom na po ako. Sandali lang ha. Eto. Mamaya na lang tayo, Camille. Ate Giselle, laro tayo tagu-taguan. Taguan natin si Celine. Sige. Ate Camille? Ate Giselle? Nasaan kayo? Natatakot na ako. Celine, okay ka lang? Celine! Hindi na po ako makaya. Ano nangyari kay Celine? Lagi ka ng tulong! Celine! Ate, nandito na si Papa! Nangyari? Lalaro lang po kami. Nagsumakit yung dibdib niya.
Celine, dito lang kayo ha. Pupunta kami ng ospital. Ito yung mga pagkain. Kumain kayo ha. Yung bilin ko, huwag sasama kung kani-kani kung hindi nyo kilala ha. Papa, magiging okay pa po ba si Celine? Magiging okay siya anak. Huwag mong iwanan si Camila. Opo, Papa! Celine. Ingat po kayo! Aling Nena, Aling Nena. Oh, Gab, ano Aling Nena, nangyari? pabibiling ko muna ako sa'yo, Sir Giselle. Oo, sige, mag-iingat kayo. Alis na po ako. Ay, salamat, Aling Nena. Giselle? Camille? Celine? Mama? Mama! Camille, nandito na si Mama! Si Mama? Mama! Anak, pasensya na ha. Natagalan si Mama. May inaasikaso lang. Okay lang, basta nandito na kayo. Oo naman. Si Celine? Umalis po sila isinugod po si Celine sa ospital. Binilin nga lang po kami kay Aling Nena Sige. Anak, may sasabihin si Mama ha. Alis tayo. Pupunta tayo kay tito nyo. Maraming laruan doon. Gusto nyo ba yun? Opo! Pero si Celine at si Papa po, hindi po nila alam kung naaalis tayo Babalikan natin si Celine. Babalik tayo. Okay ba yun? Opo! Tara na! Giselle? Camille? Kumain na ba kayo? Giselle? Camille? Giselle? Camille? Nasaan kayo yung mga batang yan? Oh, Gab. Andiyan ba sila Camille sa'yo? Wala dito eh. Umuwi ka tayo muna. Oh, sige. Nena, Aling Nena, Oh, Gab! yung mga bata ho. Yun na nga eh, pumunta ako kanina sa inyo. May dala akong ulam. Kala ko kinuha mo. Hindi mo po ba napansin na dumaan? Hindi eh, kanina tinignan ko na. Wala naman. Pasensya na, Gab. Tutulungan na lang kita. Alvin na, ito na pa pala yung bayad sa pinalaban ni Mama. O siya, sige iyo, salamat. Pakisabi nga lang sa mama mo. Salamat ka. Sige po. Hey boy, napansin mo bang dumaan si Camille o kaya si Giselle? Ay, opo, kanina po magkasama si Ate Ellie. Natanong mo ba kung saan siya pupunta? Ay, hindi po eh. Pero nagtanong po si Ate Camille kung mabait ba daw yung si... Sino ba yun? Si Tita... Tita Luna. Ay, opo, si Tita Luna nga. Lumuso ba kayo? Opo, salamat po. Ate, Luna, salamat ha. Hindi niyo kami tinagay. Matitiis ba namin kayo? Siyempre hindi. When me and Luna decided to look for you, my mom said no. Because she knows that someday you're going to realize na mali ang sumama sa lalaking yun. And she was right. Bumalik ka rin sa amin. Ellie, Camille, Giselle, lumabas na kayo, nandito na si Papa. Mama, si Papa! Ano? Diyan lang kayo ha. Huwag kayo aalis dyan. Luna! Ellie, Camille, Ate Lia, si Elia. Bonjour. Je m'appelle Madame Alia. Oh my God. Why am I even speaking in French? It's as if you can understand a single word in French. How long has it been, Gab? 8 years since you have decided to take away my sister away from us? And yet, you have the audacity to face me? Ate Elia, hindi ho ako nandito para makinig sa mga pang-apin nyo. Yung mag-iina ko, ilabas nyo ho sila. Alam kong nandito sila. Ellie, Camille, Giselle, lumabas na kayo, nandito na si Papa. Ano Ellie. ba? Shut up! What are you even doing here? They're not here and will never be here. Oh my God! Can't you understand English? Tatagalugin ko para sa'yo. Wala sila dito at hindi sila mapupunta dito. Umalis ka na! You're wasting your time. Parang awa mo na, Ellie. Lumabas ka na. Shut up!
Anong kailangan Ano mo? ba? Don't touch her. Halimuhin na tayo, please. Kailangan kang Celine. Kailangan niya tayo. Gab, tama na! Ayoko na! Ibigay mo lang sa akin si Celine at ako nang bahala magpagabot sa kanya. Ikaw, bahala ka na. Magsimula ka ulit. Sorry. Hindi ko na kaya magsayang ulit ng ilang pang taon para maghintay ng pagbawi mo. Gab, bigay mo na lang sa akin si Celine. Ako nang bahala mag-alaga sa kanya. Idadalhin ko siya sa Amerika. Doon gagaling siya kay mami. Ellie, huwag mo naman lalit sa akin yung mga anak ko. Huwag mo naman akong iwan, Ellie. Pinipiliin ko ang trabaho ko. O di kaya, apat. Huwag mo naman akong iwan, please. Parang naawa mo na, Ellie, yung mga Gab, bata. tama Ano na! ba? Bukas na bukas, kukunin ko na siya sa ospital. Ako nang bahala sa kanya. Kukunin ko siya. Leave us alone. Naawa mo na, Ellie. Ellie, Shut up! Ellie! Ellie! Yung mga bata, Ellie! We cherish this goal, and in the end, can you tell me if it was worth a try, so I can decide? After what happened between Mama and Papa, they separated completely. Ganon din ako kila ate. Binayaran ni Papa yung hospital bills ko gamit yung perang inipon niya sana pang paggamot ko. He got scared na baka balikan ako ni Mama at baka pati ako kunin sa kanya. So after I got discharged, dinala niya ako kila Tita Mira. Papa work hard para makapag-aral ako. Naghintay ako kila Mama pero wala. Walang dumating na Giselle. Walang dumating na Camille. As the years goes by, paulit-ulit lang yung takbo ng buhay ko. I go to school, I walk home, maglilinis, maglalaba. Di naman masyadong masungit sila tita. Pero I can feel that they don't like me. Until one day, I lost the most important person in my life. My papa. He died because he worked too much. Walang pahinga. Stress pa siya kakaisip kay Giselle at Camille. Yung mga anak niyang iniwan lang siya. Hoy, Celine! Ano bang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na dito at maraming gagawin. Opo, tita. Oh, buti naman gising ka na. Linisin mo yung banyo ha. At mag-imbak ka din ng tubig. Baka mawalan na naman mamaya. Ha? Eh, tita, may pasok pa po ako eh. Anong pasok? Sino nagsabing mag-aaral ka pa? Wala na nga ang papa mo. Wala na nga magpapaaral sa'yo. Anong akala mo? Papaaralin kita? Ba't ang swerte mo naman kung ganun? Dapat nga pinapalayas na kita eh. Pero dahil naawa pa rin naman ako kahit papaano, pinayagan kitang tumuloy rito. Pero hindi yung libre silin. Pagtratrabahuin mo yun. Simula ngayon, ikaw na ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Naintindihan mo? Opo, tita. O siya, pwede mo nang simulan ngayon. Eric, kumain ka na! Jane, maligo ka na! Ano ba yan, Celine? Ang isay mo pa rin yung baonan ko. Hugasan mo ulit, oh. Tapos lagyan mo na rin ng lunch. Silibing, halika dito. Ano to? Tubig? Ba't ang tabang ng kape to? Ikaw ang taga mo talaga kahit kailan, no? Sorry, kuya. Ang sabay-sabay kasi inuutos nyo. So kasalanan pa namin na tatanga-tanga ka. Alam mo, yung ugali mo, siguro mana ka sa nanay mo. Maganda sana, pero palpak. Wag na wag mo siyang lalaitin sa harapan ko. Bakit? Hinihintay mo pa rin yung nanay mong balikan ka? Asa? Hindi niya babalikan ng isang walang kwenta at sakiting anak tulad mo. Hindi totoo yan! Hoy, Celine! Ilang taong ka nang nakikitara sa bahay namin. Ilang sakong ng bigas ang nakain mo galing sa pera ng mga magulang namin. Hindi ka na babalikan ng nanay mo. Hindi totoo yan! Anong ingay na naman yan? Si Celine kasi ma, inuutosan lang ng daming dada, nagre-reklamo na ata. Hoy, Celine! Wala kang karapatan magreklamo ha! Kung ayaw mong palayasin kita dito, pamagino ka, itatak mo dyan sa kokote mo na pabigat ka lang! Jane, anong oras na? Galaw-galaw na! At ikaw, tapusin mo na yan. Ayusin mo ha. Silin, samahan mo nga ako.
Bakit po? Saan po? Sa labas, bibili ng ulam. Bakit po kasama? Basta, daming tanong, dali na. Hey, pre! Ito nga pala si Celine, pinsan ko. Ah, yun ba si Celine? Ganda. Hi, Celine. Oo, pre, pinsan ko, slash, isang bahay. Kuya, uwi na po ako. Ikaw na lang po bili. Dito ka muna. Kumain muna kayo pag-inom. Kunting inom lang. Di po ako nainom eh. Tsaka baka magalit si Chang Mira. Mamaya na, huwag mag-alala, hindi magagalit. Bahay. O, yan naman pala eh. Huli ka na. Bastos ka! Kayong bastos! Hoy, Celine! Hoy, saan ka galing? Malandi ka na? Ha? Hindi, si Kuya Eric eh. Celine, ang kapal naman ng mukha mong sampalin si Seb. What? Si Seb ko? Oh! Bakit mo sinampal si Seb ko? Ano na naman yan, Celine? Ikaw puro gulo na lang talaga ang dala mo dito sa pamilyang to. Salot ka talaga! Ako nga yung naagrabyado, ako pa yung salot? Aba, sumasagot ka na! Oo, tita! Dahil hindi ko na kayo makasama pa sa malas at tandas yung ugali. Eh di umalis ka! Talagang aalis ako! Kukunin ko lang gamit ko. Anong damit? Wala kang kukunin na kahit ano. Huwag ka nang babalik pa. Utang na loob. That night, I was scared. I was alone and nowhere to go. Hindi ko alam yung lugar na pinupuntahan ko. Basta ang alam ko, malayo na ako sa bahay at pamilyang tinis ko ng ilang taon. While namumulubi ako kung saan ako napupunta, I met a man. Siguro, mga nasa 40s. Palagi siyang tumatambay sa tulay. Naging kaibigan ko siya kasi palagi niya akong binibigyan ng pagkain. Hanggang isang gabi, 2 gabi, at 3 gabi na ang nakalipas. Hindi na siya bumalik. And there, pakiramdam ko na iwanan na naman ako. Mag-isa na naman ako. Akin na yung barya ko. Kasi wala pa akong kain eh. At sinong may sabing may pake ako? Eh kasi. Ayaw mo. Lia! Ana! Lia! Ana! O ano? Di ka pa rin papatinag? Akin na! Bilis! Bibigyan naman pala eh. Ang daming arte. Tara na! Doc, I'm ready to adopt her. Hello, Donna. Pauwi na ako. By the way, yung mga files sa office, pakidala na lang sa bahay. Oh, thank you. After that night, my life changed a lot. Bumalik si Sir Dave, or should I say Daddy. He adopted me pero pumayag siya na gamitin ko pa rin yung apelido ni Papa. Yun na lang kasi yung meron ako. He is indeed a really good father. He teaches me in so many things that I'm not familiar with. He gave me everything I need, material, love, and attention. He even supported me in my dream to become a famous writer someday. I worked so hard and helped me to publish it. And there, my dream to be a well-known writer started. Other company also developed my beauty skills in acting. While I was busy with my career in past few years, Daddy Dave stayed by my side and become my support system. He became my second the best father. And I know Papa is happy right now na natupad ko na yung pangarap na buhay na gusto niya para sa akin. Hi! Ang ganda mo si Lynn sa personal. Gamitin ka photo from my list is she really loves your stories and movies. Yeah, sure, give me your phone. See you, I have to go. See you now. Bye!
Philippines will always be Philippines. It's so hot. Santamo irritant. China, where's my water? Diyan na yung mga gamit. Dalhin mo ah. Opo, ma'am. Ma, kailan natin sisimulan maghanap kay Celine? Soon anak, susubukan natin ulit. How can we find her if tinago ng magaling yung ama? Ate, pupunta lang po ako sa plan. Hello? Merci. Wow! Whose book is this? Akin po, ma'am. Yan po yung unang librong nilabas ni Celine Eliazar. Yung pinag-ipunan ko po yan. Yan po kasi yung madaling maubos ng mga libro niya. Sabi po, sa yung story na yun, base po sa story niya, walang sa Celine? pag-abat. Opo, artista din po siya. What is that, Iha? Do you want me to buy that book for you? Ang dami mo ng libro, Giselle. Halos isang maleta ng libro ang dala mo from Paris. Ma, look at the name of the author. Celine Eliazar. Let me see. Ma, sabi ni Ate Jana, she's also an actress. Ma, ang tagal-tagal na natin magkasama. Hindi mo nabanggit sa akin ang apelyido ni Papa. Puro lang pangalan niya ang alam namin kami. Double check mo nga sa internet kung anong info niya. What's the matter, Iha? Is there something wrong? You guys look so serious, huh? Here. Giselle, siya nga si Celine. I-check mo nga yung address niya. Come in. Giselle? Come in, Giselle! Oh my God! What is happening? Ano nangyayari? Ate Giselle! Ate Giselle! Amazing ka! Really? Nagulat din ako. So what's the plan? Pupuntahan natin siya. Malamang. Paano kung galit siya? Eh di gagawin natin ang lahat para masuyo siya. What? Why? Dapat nga mas magalit siya sa ama niya. So selfish. Whatever. Great job. Thank you so much, Derek. See you next time. Miss Celine! Yes? Ginagawa po sa inyo sa labas. Sino daw? Videographer po ang kanyang kapilyo. Bring my things, Ken. Mauna ka na sa car. Please? Masusunod po, Miss Celine. Sam! Gotta go! Bye, Celine! Bye! Celine? Yes? Do I know you, Celine? Ang laki mo na. Wait. Do I know you? Celine, ako to. Ang Ate Giselle mo. Celine? Ma? Anak? Why are you here? What do you need? Tanong pa ba yan? Of course, we miss you a lot, anak. You missed me? Really? Celine, After how many years? Ang kapal naman ng mukha niyo magpakita. As if nothing happened. Bakit pa kayo nagpakita kung hindi ko na kayo kailangan? I'm sorry.
Let me explain. Explain? Wag mo akong hawakan! Ano bang i-explain mo? 13 years kayong nawala! Ano bang i-explain mo, ma? Nung kalaman ko yung mundo, ano? Wala kayo! Ang saya-saya siguro ng buhay nyo! Ma! Inalipusta ako ng... No! Oo nga pala. Namatay si Papa. Namatay si Papa? Sing! Oo! Breaking my feet. And in the end, everything we have makes it worth the fight. So I will hold on for as long as leaves will soon grow from the bareness of trees, and all will be alright in time. Celine, may I come in? Celine, may I join you? Nakita ko sila Giselle kanina kasama si Mama. Aren't you supposed to be happy because you met your mother and your sisters? Nung nakita ko sila kanina, kala ko napatawad ko na sila. Pero nandito pa rin yung sakit. Naalala ko ulit yung pang-aalipusta nila tita. Yung pagtulog ko sa mga gilid-gilid. Masakit pa rin eh. Halata namang masaya na sila eh. Sanay sila sa buhay mayaman. Bakit pa sila bumalik? Para baguluhin ulit yung buhay ko. Sabi sa akin nung una ni Papa, mayaman daw sila Mama. Halata naman eh. Nagpaliwanag na ba? I didn't let them to. Let them explain, Celine. Walang magulang na gusto iwanan ng anak. Ang iyong mga magulang, meron silang malaking rason kung bakit ka nila iniwan. Kahit na galit ka sa inyong sarili, alam kong miss na miss mo sila. Anak, Celine, huwag mong punuin ang iyong puso ng galit. Alam ko na miss na talaga mo sila. Kaya, cheer up na lang, anak. Sige na, anak, matulog na ako. Good night, my darling. His last line hit me hard. Dahil sa kapila ng galit at tampo ko sa kanila, there's still part of me na umulila ako sa pagmamahal nila. Ayaw din ni Papa na may galit akong tinatago, lalong-lalo na kita Mama. Pero hindi ko sila kayang patawarin ng ganun-ganun lang. I need time to heal. I let them explain. Pinayagan ko silang bumawi. It wasn't easy but little by little I learned to smile when I'm with them. Hindi nila ako pinilit o minadaling patawarin sila. So there's no pressure in me. Unti-unti ko silang pinatawad hanggang sa maramdaman kong wala nang galit sa puso ko. Na-realize kong mahal ko talaga sila. Natakpan lang ng galit dahil sa mga pinagdaanan ko. Nalo namin si Papa. I'm sure he's happy na rin. Si Daddy Dave, as usual, he always at my back being my support system and my taga-advice. Sa bahay pa rin ako tumitira dahil ayokong iwan si Daddy. Naiintindihan rin naman ni Mama yon. Actually, thankful pa siya sa pagkukop ni Daddy sa akin. My life become more colorful, and the lesson I've learned that I can share to everybody is that don't let yourself be covered by anger. Even after everything I went through, being left behind, losing Dad, and suffer under my aunt, I didn't let anger take over my life, thanks to my two dads. I work hard and turn my pain into strength. I become successful, but even then something still felt missing. So I made a choice. I look back not with hate, but with understanding. I forgive my mom and my sister not because they asked me to, but because I didn't want to carry the pain anymore. That day, I learned that victory isn't about proving people wrong. It's about finding peace in my heart. So I move forward not as the girl who was left behind, but as the woman who chose love over anger. Be
alright inside.